Good evening, bro. Good evening. Good evening, Doc. Magandang gabi pa. Good evening, bro. Saan Ramel. tayo pa lang yata dalawa? Kita ang dua pa. Start na Kita ta, bro. bagit. Timing, alas 7 na. Sige. Sige pa, Doc. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. Thank you, bro Ramel, sa opening prayer. Welcome po, Doc. So, dito ngayon sa Zoom, tayong dalawa pa lang, no? Brother Ramel. Welcome din sa mga nanonood sa Facebook at later sa pag-upload na sa YouTube. So, welcome sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking Understanding, Knowing Our Catholic Faith. Okay. Check ko lang. Okay. So, patuloy tayo sa ating spiritual combat na lecture series. This chapter, ang ating tatalakayin ay paano natin malalabanan ang sloth or pagkatamad. Pero ang sloth, mga kapatid, ay mas malubha pa ito, no? Mas masahol pa ito sa katamaran ang sloth. Hello, Brother Harry. Good evening. Good evening. So, ang sloth, kung matandaan nyo, ay isa sa 7 deadly sins or 7 roots of sin. Na? At ano yung 7? Pride, no? Number 1. Tapos envy, pagkainggit. Tapos yung lust, no? Sakit sa laman, no? Avarice, yun ang greed, no? Anger, yung parating nagagalit, yung pagkapuot, no? Sloth, no? At ang sloth ay ang katamaran at ang gluttony, labis na pagkain, no? So, itong 7, ito yung pinagmumulan ng iba't ibang kasalanan. Ito yung mga ugat. So, itong sloth ay major. No? At hindi natin namamalayan tong kasalanan ito. Kasi hindi ka naman nanonuntok, hindi ka naman nakikiapid. No? Parang harmless, di ba? So, what is sloth? Bakit siya ay napaka-delikado? Okay? So, another term ng sloth sa theology ay acedia. So, hindi lang ito pagkatamad, no, ng ating katawan, kundi pagkatamad ng ating kaluluwa. No? Laziness of the soul. So, para kang nalulungkot o nabobored or parang naaasiwa ka, no, sa mga spiritual things. No? Mga gawain tungkol sa kabanalan. Okay? Prayer, ayaw mo ng penitensya, no? Service of love, no? For God, parang allergy ka. So, yan ang mga signs ng sloth. So, anong nangyayari? So, parati mong dinidelay, bukas na yung conversion or yung spiritual progress mo. Para nakakontento ka na lang sa doon ka na lang. So, okay, tinatawag ako ni Lord to have a deeper loving relationship, pero sige lang, bukas na. Baka sa susunod, sa makalawa o sunod na taon. No? Okay. So, you neglect your prayer, you abandon good works, no? And you always live in comfort. Hindi ayaw mong maabala, ayaw mong naalintala.
no? Maabala yung iyong comfortable na mga schedule. Instead na willing kang maka-experience ng inconvenience or discomfort para for holiness, no? Para tumaas ang antas ng iyong kabanalan. Sabi ni Saint Thomas of Aquinas, ang sloth ay kasalanan laban sa pagmamahal natin sa Diyos. No? Ano ang other term sa theology ng love of God? Charity. Yun ang charity. So, ang charity is the love, you love God with all your heart, mind, and strength. And you love your neighbor as yourself for the love of God. So, yan ang kalaban, no? Kasalanan siya laban sa pagmamahal natin sa Diyos. Kasi, no? Ayaw nating gumawa ng mahirap na bagay. Alam naman natin, no? Na prayer is a battle. Mahirap mag-pray, madali mag-pray. Alam natin kung paano mag-pray, pero mahirap gawin dahil maraming humahadlang. Ang ating laman, ang diablo. Okay? Silang dalawa. Ang laman natin, ang diablo natin. At ayong kagustuhan nating mag-relax. So, disgust towards the things of God. O, di ba? Kaya nating mag-spend ng 4 na oras sa harap ng TikTok, sa harap na oras ng Facebook scroll, Reels, Shorts. Kaya natin mag-binge watch ng walang oras sa Netflix. Kaya natin, di ba? Pero, ipapray ka ng 15 minutes to 20 minutes rosary para nag-aalburuto na yung laman mo. Di ba? Hindi mo magawa. Kahit yung 5-minute prayer mo na yung basic lang hindi. I'm not saying na 5 minutes lang, ha? Pero sa mga basic 5-minute prayer sa morning, no? Halos hindi natin magawa. Pwede tayong magkape-kape, mag-upo-upo, walang ginagawa, manood ng ano, pero yun. Sadness or disgust towards the things of God. Kaya ang sloth, no, ay mas mapanganib kumpara sa katamaran ng katawan. Okay? May mga taong masisipag, ha? Masisipag bang trabaho, no? Masisipag maglinis, no? Sila ay very tidy, masipag sa kanilang trabaho, maaga pa, nagbubukas na ng tindahan, 4:00 pa lang, nagluluto, Pero, nanghihina pag iniisip nilang magdarasal na sila. No? Walang prayer life. No? So, kaya mas mapanganib ang sloth kumpara sa physical laziness. Sadly, no, maraming mayuyud-yud madadala sa impyerno rin. No? Maraming nadadala sa impyerno dahil sa katamaran. No? Number 1, no? Sabi ni Saint Alphonsus de Liguori, anyone who does not pray cannot be saved. Anyone who pray will be saved. So kung tamad ka mag-pray, hindi regular ang prayer mo, mag-pray ka lang kailan mo may kailangan kang iligtas, wala kang spiritual connection kay God through prayer, so wala kang lakas, na? So maraming taong napupunta sa impyerno dahil sa kanilang katamaran, spiritual laziness. So it results to lukewarmness. Sabi ni Jesus, I will spit you out of my mouth because you are not hot, you are not cold, you are lukewarm. No? Sabi ni Saint Anthony of the Desert, no? Natatakot ang diablo sa mga masisipag, sa mga matyaga, sa mga diligent. Okay? Sabi ng diablo isang beses kay Saint Anthony, no?
I destroy many souls through laziness. No? Marami akong nasisirang mga kaluluwa dahil sa katamaran. Kaya mag-ingat tayo, hindi harmless. No? Hindi harmless ang katamaran. Kaya ng isang amo, pinaalis niya yung kanyang helper. Sabi ng helper, ano bang kasalanan ko? Ba't mo ako pinaalis? Wala naman akong ginawang masama. Hindi ba ako nanakaw? Hindi naman ako nakabasag ng pinggan. Hindi naman ako nakasunog ng iyong mga damit. Wala akong kasalanan. Sabi ng amo, wala kang kasalanan pero wala ka namang ginawa. Hindi ka naman nagluluto, hindi ka naman naglilinis. So, akala natin wala tayong ginagawang masama, wala rin tayong ginagawa, delikado. Okay? So, hindi pinapakialaman ng diablo, sabi niya, I leave the diligent alone and the disciplined. Kasi nahihirapan akong pumasok kasi puno ang kanilang oras sa gawain, no? So, ang sloth ay kagaya rin ng lust na hahawakan ka, mababandage ka. You will be in bandage ng sloth pag nakabuelo ang sloth sa'yo. So, mapipigilan niya ang iyong paglago sa kabanalan at i-deliver ka niya patungo sa ating kalaban. Gagapusin ka ng sloth at i-deliver ka patungo sa kalaban sa diablo. So, paano natin labanan? Paano natin labanan at tayo magwagi laban sa katamaran, sloth? Number 1, iwasan ang curiosity. Sabi no? Yung curiosity about mga bagay tungkol sa mundo. At kahit anong mga attachment sa kanila. Huwag tayong ma-attach kung ano man yan, no? Balita sa TV, mga bagong mga showbiz, mga kung ano dyan, sobrang sports, sobrang hobby, lahat. Huwag masyadong ma-attach at yung sa simula pala ng spiritual warfare, yung curiosity nga talaga, no? Iwasan talaga natin. So, lahat ng bagay na wala namang pakialam tungkol sa iyong state of life, hindi naman nakakatulong sa state of life mo, iwasan mo. So, for example, ikaw ay isang ina, yung state of life mo ay magiging parent, no? Or state of life mo ay ikaw isang pare, isang single blessed, ikaw isang doktor, ikaw inhinyero, ikaw guro. Yun ang state of life mo. Hindi naman to nagde-develop ng iyong pagiging guro, pagiging doktor, mga bagay na yan. Pwede ka namang mag-aliw-aliw, pero wag kalabisan. No? Wag kalabisan. For example, concrete example, isang Catholic high school teacher, for example, napapansin mo na ikaw ay parating nawiwili sa panonood ng endless YouTube commentary. Mga commentary ng mga kung ano-ano dyan. Sa mga politika. Kung anong panig ng politika, puro mga vlogs. Kaya napupuro na yung utak mo sa kapanood. Dami pa diyan mga fake news, no? YouTube commentary, political scandals. Naubos na yung oras mo. Tapos mga controversy sa mga celebrities, fashion trends, no? So, also, nawili ka na rin sa pag-research sa mga crypto, na mga trading, no? Naubos yung oras mo doon. Or, kung iba rin, naubos yung time mo sa isang sport, sa isang hobby, ano pa. So, ang magandang gawin, sa example na yon, for example, so avoid those mga news na yon.
No? Hindi naman nakakatulong sa iyong pagiging good teacher. Instead, redirect your time toward preparing better lesson plans, or pray for your students, or deepen your own faith para maging effective ka na maging mabuting example as a teacher sa classroom. Di ba? Number 2. Number 1, di ba? Avoid curiosity. No? Number 2, respond immediately. Pag may nafe-feel ka na inspiration from God, to help someone, to pray for someone, to do this, di ba? Throughout the day, may pinapadala si God sa atin na mga reminders or actual graces, impulse, no? Heavenly inspiration. Ano ba yan? Pwede magbasa ka ng Bible, ng Scripture, or tingnan mo itong spiritual message, or to pray, mga ganun. Or, if you're religious ka, or meron ka ministry, may inuutos sa iyo ang inyong mga nakakataas sa iyo, so obey them, no? Or your legitimate na command na makatarungan naman na utos sa iyo ng iyong amo, ng iyong boss, ng iyong employer, no? So gawin mo kaagad, in the manner which pleasing to them. So yun, avoid curiosity. Number 2, huwag kang mag-delay, no? Respond immediately sa inspiration from God. Okay? Example. Okay. Lalagyan natin ng example para ma-relate kasi napakahirap ng napakahirap intindihin, unawain kung puro lang abstract na mga theory, no? Lagyan natin ng mga concrete example. For example, ikaw ay isang employee, no? You're a Catholic, and then you're serious about your faith sa accounting department. Okay? And then you suddenly feel na inspiration from God to pray for sa isang office mate mo. No? So, pero busy ka, nag-check ng email, sabi mo, mamaya na lang. Okay? And then, later, yung manager mo, inutusan ka, makatarungan na utos, no? And then you're tempted to delay it until the next day because you're not in the mood. Okay? Sa mga ganung bagay, hindi maganda na i-delay. Respond immediately. Okay? So, yun ang paraan para mapuksa natin ang the evil of sloth. So, pag offer a brief prayer, no? Kahit small lang, Lord, I pray for that person na tulungan mo siya, kung ano man, ganun. And then, kung may personal kang ginagawa, tapos inutusan ka sa isang importanteng bagay ng iyong superior, gawin mo kaagad. Do it cheerfully and thoughtfully. No? Kasi yung obedience natin sa mga lawful, no? Lawful superiors sa ating boss, sa mga employers, sa ating ministry leaders, okay? Yung obedience natin dyan ay nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Kasi para kay Lord, big deal sa kanyang authority. No? You remind yourself that obedience and diligence are means of serving both God and your neighbor. No? So, kung gagawin mo yan, you respond immediately and obeying your legitimate superiors, you are building your humility. No? Nabibuild up ang iyong humility, nabibuild up ang iyong discipline. No? At yung ordinary mong trabaho kahit sa opisina, nagiging sacrifice offering to God.
Okay? Yung ordinaryong trabaho sa opisina, nagiging sacrificial offering to God. Okay, number 3. Do not let yourself delay doing what you should, even for a moment. Okay? Sus, maraming guilty sa atin ito. Isa na ako. No? Yung delay talaga, yun talaga ang tactic ng Diablo eh. No? Alam mo ang gagawin mo, huwag ka na mag-delay, even for a moment. Grabe, no? Kung seryoso talaga tayo sa kay Lord, ito talagang sinasabi na mahirap talaga. No? Kasi gusto natin, mag-relax muna tayo, di ba? So, tama talaga na sinasabi na if you want to follow me, deny yourself. Kasi do not delay, even for a moment. Kasi anong mangyayari pag nag-delay ka? Sabi mo, bukas na, mamaya na. Like for example, pag gising mo sa umaga, pray, mamaya na. Titingnan ko muna tong Facebook. Titingnan ko lang sandali. Tapos naaliw ka. Tapos, natapos ng 1 oras o 30 minutes, pray ka. Mamaya na kasi magkape muna ako. Tapos ng kape, doon na ako magpe-pray. Tapos ka ng kape, uy, may nakausap ka. Natapos na lang yung umaga, hindi ka nakapag-pray. Hindi ka nakapag-pray ng iyong morning prayer. Diba? So, isang small delay lang, magli-lead siya into another delay. Then another. No? And then, pag nasanay ka doon, ang senses mo, masasanay to avoid effort. Ayaw mo na ng effort, gusto mo na lang parati ng comfort. Pag nasanay ka sa sasabi ng later, magde-delay. Kaya, kung maaari, no, gawin mo kaagad. So, ang resulta niyan, for example, may project ka, may gagawin ka, may deadline ka, may assignment ka, may gagawin kang essay o gano'n. So, parating nagiging late. Or, hindi mo magawa. Kasi, ang hirap na. Kasi, lalong lumalapit sa deadline, lalong nagiging mahirap siya. No? Kasi nape-pressure ka na. Diba? Mahirap magtrabaho pag pressured ka. No? So, sa kalaunan, no, it will lead to a habit of laziness. No? So, and then, ang mangyayari, yung promise mo na later, magiging empty promise. Sa kaloob-looban mo, alam mo na walang laman ang sinasabi mo. Kasi, di ba, okay, for example, you will pray every day the way of the cross. I will pray the way of the cross. Ano lang yan, way of the cross siguro. Pag pinray mo, pwede mong gawin ng mga 10 minutes. So, aside from my other devotion, magdadagdag ako ng way of the cross. Pero naaliw ka na naman sa cellphone mo. Bukas na lang ako mag-start ng way of the cross na devotion. Example. Wala pa rin. Bukas. Umabot na lang 1 taon, never mo pa rin nagagawa yung pag-start ng devotion ng way of the cross. No? So, yung later mo, para nang walang bili. Para nang walang value. Okay? So, again, no? You're a college student. Mayroon kang term paper due tomorrow. So, I'll start tomorrow. Due next week pala. No? Start tomorrow. And then, meron pa akong time. No? So, kada postpone mo, it becomes harder and harder. Kasi wala ka ng time to prepare ng maganda, no? So, and then, mas mahirap kang magsimula at nagiging mas madali ang pag-scroll mo. No? Pagdating ng deadline, nagiging overwhelming na ang stress. Okay? Tapos, pwede mong sabihin, wag na lang talaga, hindi ko na lang talaga gawin. Tapos sabihin mo, next time, gagawin ko ng mabuti.
Pero pagdating ng next time na may bago na namang assignment, ganun pa rin, balik ka sa cycle. Nagiging cycle yan. Okay? Kaya napakadelikado. So, ang sloth ay parang lason na lumalaganap sa buong katawan mo. No? At nililinlang niya, no? Lilinlangin niya ang iyong isipan. Okay? So, ang isipan mo, sinasabi mo, okay lang, meron pa naman time, no, di ba? Pinapromisan ka ng diablo, meron pa namang time. Pero ang nangyayari, endlessly delayed ang iyong mga good intentions. Anong sabi ng isang writer? Hell is paved with good intentions. Okay? So, hindi enough ang good intentions. I'll do it later. Example, no? Mag-volunteer ka, First Friday devotion set up. Sabi mo, maybe, pero tinamad ka na, maybe next month. Tapos, puro next month. Eventually, yung desire mo nag-fade. Nawala na yung desire mo to help. No? So, ang mangyayari, ganito. Ang isang gawain, o isang assignment, o isang trabaho, nagiging mas mahirap pag ikaw ay merong sloth. No? So, ang gagawin ng sloth, gagawin niyang parang mas mahirap ang isang bagay. No? Sloth made the task feel like a burden. And mawawala ang iyong lakas para gawin ito. At maka-clouded ang iyong mind. No? At inaakala mo na meron naman akong good intention gusto kong gawin. Pero yan ay patibong ng diablo. Hindi enough kay Lord ang good intention. No? You believe your good intentions were enough. Pero hindi na follow up. No? Hindi na follow through. Sabi ni Saint Alfonso Liguori, delay is the devil's trap. The devil does not make us fall at once. Hindi niya tayo bibiktamahin kaagad ng biglaan. Ang sasabihin niya parati sa ating likod ng isipan ay, do it later. You'll pray later. You'll confess later. Sa delay, gusto mo mag-confess, pero namatay ka na lang na hindi mo na-confess ang iyong mortal sin. Hindi mo nagawa ang dapat mong gawin. So, hindi sapat, no? Meron ding isang principle. Hindi sapat na ang ating gawain, akala natin tayo ay masipag dahil mabilis nating ginawa ang isang gawain. May ipinapagawa sa atin, may assignment sa atin, ginawa natin ng, for example, ang deadline, 1 week, ginawa mo na ng isang araw. At akala mo, masipag ka. Pero, ang dapat ang isang gawain na pinapagawa sa iyo, gawin mo ng mabuti, do it well. At the right time, at the right way. Sa tamang paraan, no? Yung pagkagawa mo, at gawin mong mabuti. At sa tamang panahon. With full effort. Yun ang kalooban ng Diyos. So, ilan ba sa atin, no? Sa isipan nyo lang sagutin. Ilan ba sa atin na ang ginawa natin ay petiks-petiks lang? Not our full effort. No? So, binibilisan natin ang trabaho para makapag-relax ka agad. No? Like for example, may duty ka. Isang araw. Tatrabahuin mo yung gawain mo
no? Isang oras lang para buong araw mag-relax-relax ka na. Pero yung pagkagawa mo, hindi quality. No? Hindi quality. So, akala mo masipag ka, pero that is not real diligence. It is a hidden form of laziness. Kasi ang focus mo ay hindi para gawin ang isang bagay ng maayos at masinsinan at pulido, pero para lang ikaw ay makapagpahinga. No? So, example, ikaw ay isang teacher at i-check mo ang mga term paper ng iyong estudyante. Meron kang isang linggo para i-check. So, instead of sa halip na ikaw ay bigyan mo ng isang sapat na panahon ng isang estudyante na basahin ang kanyang gawa, no? Kasi isang linggo at babudgetan mo ng ilang time, minutes, or hours ang isang estudyante. Lahat sila, tinapos mong bigyan ng grade sa isang oras or sa isang gabi lang. So, hindi mo binasa kaagad at ang kanilang parang binilisan mo lang pagtingin, no? Hindi mo binigyan ng justice ang kanilang gawa. No? All because, no? You're looking forward for having the next few days free to watch shows and relax. Okay? So, lesson. So, ang real motive is comfort, not excellence. No? This hasty work lacks the love. No? Nagkulang sa love, attention, and justice for students deserve. No? So, dapat in a proper time. No? In a proper time. Hindi rin maganda yung sobrang maaga. Sobrang aga na naaabala yung time ng iba. No? For example, ikaw ay isang pare. Na example lang, yung maisip ko. Ang misa ay 5:30. Okay? So, ang ibang mga nagsisimba ay darating yan. Galing pa na malayo. Okay? Eh dahil may gagawin ka, hindi pa dumadating yung iba kasi nasanay sila na 5:30, nagsimula ka ng 5:20. Tapos sabihin mo sa isip-isipan mo, mas dapat andito na sila. Okay lang sa'yo kasi diyan ka nakatira. Yung iba, galing pa sa malayo. Binabudget nila ang kanilang time. Or, pwede rin, hindi pare, isang nagbukas ka ng So, dapat sa proper time na hindi nakakalintala ng iba. Okay? At yung iba naman, akala mo, mabuti kasi nagsisimba. Pero, alam nyo ba ang iba, naging Katoliko pero nagiging Sabadista. Kasi, nagsisimba, alam naman natin na meron tayong anticipated mass. Okay? Pero yung anticipated mass, mga kapatid, ni-reserve ng simbahan yan para sa mga nagjo-duty ng Sunday na hindi talaga sila maka-attend ng mass sa Sunday kasi mahihirapan sila or may emergency na lakad sa Sunday. So, hindi mo gawing kada linggo, sa Sabado ka na nagsisimba. Kailangan talaga natin magsimba ng linggo kasi linggo is the Lord's Day. Okay? So, ginawa lang yung exception ang anticipated sa Sabado sa hapon para sa may mga valid reason. Huwag mong ilipat ang Sunday sa Saturday. Kasi para makapag-iskierda ka na, makapag-relax ka na sa Sunday, ganon. Dapat Sunday talaga tayo. Huwag mong gawing ilipat, huwag kang maging Sabadista. Okay? So, andyan ang anticipated mass para sa may mga valid reason na hindi makapagsimba sa Sunday. Okay? So, kung gusto mo naman magsimba ng Saturday, okay lang. Magsimba ka ulit ng Sunday. Di ba? Kung wala ka namang valid reason.
Ang sabi ni Saint Jose Maria Escriba, wag natin sabihin na hindi naman to gawaing pang Diyos ang ginagawa ko. Trabaho ko lang ito. Diba? Construction or to ay ng kasali sa trabaho ko lang. Don't say that's just my job. Ang sabi ni Saint Jose Maria Escriba, huwag nating ihiwalay ang trabaho natin sa ating spiritual mission. Magkasali yan. Iisa lang yan. Huwag nating ihiwalay. Trabaho, gawaing simbahan, trabaho, no. Yung trabaho natin, para daw magamot ang ating yung ating sloth, no? Para malunasan ang sloth at malabanan ang sloth. Huwag nating ihiwalay ang ating trabaho sa gawaing spiritual. So, kung ano man ang trabaho mo, i-offer mo kay God. Example, andiyon ka sa gobyerno, sa opisina. Trabaho lang ito. Pwede kang magsuplada, pwede kang mag-late, pwede kang magsungit-sungit, pwede kang mag-corrupt. No, gawin mo ng maayos, mahalin mo for the Lord. May taong pupunta sa'yo, tratuhin mo ng maayos, kasi yung siniservisyan mo si Jesus. Teacher ka man, doktor ka man, like for example, ako, hindi ko siya pwedeng hindi titingnan ng maayos kasi hindi naman niya alam. Ang iniisip ko, nakakakita ang Diyos. At kung paano ko trinato itong pasyenteng ito, parang tinrato ko rin. So, lahat ng trabaho mo, pag in-offer mo kay God, gagawin mo ng maayos. No? Gagawin mo ng mas maigi. Kasi in-offer mo. So, kahit trabaho mo pala, ay magiging sacrificial offering to God. So, yun ang lunas sa sloth. At always remember na kahit yung konti mong, like for example, pag nag-check up ako, lalagyan ko ng anesthesia ang mata ng pasyente para ipatong yung, check ako ng pressure sa mata, example. So, hinihintay ko na mag-e-epekto ang anesthesia, siguro mga 1 minute yung anesthesia na patak. So, habang naghihintay ako, ginagawa ko, nagpe-pray ako Hail Mary. Makakatatlong Hail Mary ako. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. So, hindi nasasayang ang oras, di ba? Naghihintay, nagpe-pray. No? So, call to mind frequently that a single elevation of the heart to God, yung naglalakad ka, you pray the Saint Bridget's prayer for the souls of purgatory. Example, Eternal Father, I offer you the most precious blood of your divine Son, Jesus. In union with the masses said throughout the world today for the holy souls in purgatory, etc., etc. So, maliit lang na prayer yan. Yung mga, O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls into heaven, especially those who need most of your mercy. May mga short ejaculatory prayers. A single, kahit ng genuflect lang in His honor, is worth, sabi dito, is worth more than all the treasures of the world. Pag pumapasok kayo sa simbahan, bago kayo pumasok sa yung mahabang upuan, sa pew, di ba? Nag-genuflect pa ba kayo? Kami ni Mrs., kami tinuturo namin bago pumasok, genuflect. Paglabas, genuflect. Pag dumaan ka sa gitna ng simbahan, sa gitna, sa center, sa tabernacle, sa center, dumaan ka from left to right, right to left, mag-genuflect ka. No? So, yung a single genuflect in His honor is worth more than all the treasures in the world. So, natutuwa si Lord sa mga kahit mga simple gestures natin.
elevation of your heart to God in prayer. Hindi yan masasayang. Bibigyan ng pabuya ni Lord yan. No? Store riches in heaven. So if you keep making small efforts, God will strengthen you. No? Pero kung gusto ka parati ng comfort, no? Yung delay mo, next time na lang yung mga spiritual things, unti-unti mawawala sa iyo ang desire. Kaya tataka ka, dati mas mainit ako kay Lord, ngayon hindi na. Dahil yan sa pagde-delay-delay natin. Saka na. Di ba? And then every time nagfa-fight tayo, fina-fight natin ang sinful desire, like desire to revenge, desire to talk back, or desire to be suplada, fina-fight natin wag, or to lust. You are winning. You're already winning. Even you just fight. Fight pa lang ha, nagfa-fight ka pa lang, you're already winning a heavenly crown prepared for you by the angels. Nagfa-fight ka pa lang ha. So for example, na tempted ka na sasagutin mo yung parang ininsulto ka, pero tinigilan mo sarili mo at then you ask for the grace. No? So, yung moment of self-control na yan is most precious in God's eyes. No? Pero, if someone stays lazy and careless, hindi nag-e-effort to fight against his gluttony, to fight against his intemperance, his anger, hindi ka nagfa-fight, hindi mo fina-fight, careless ka, mas lalong mawawala ang iyong mga graces. Mas lalo kang mababaon. No? Pero sa mga faithful and hardworking, mas bibigyan ka ng mas maraming grasya. Okay? So ito yung ibig sabihin ng verse ng Matthew chapter 25 verse 29. For everyone who has, more will be given. No? Pag ikaw ay nagsikap, mas bibigyan ka na. Pero pag tamad ka, those who has not, even the little he has will be taken away. Kukunin sa iyo. Kaya mas lalong kawawa ang mga taong hindi nag-e-effort. Yung grasyang konting natitira sa kanila, kukunin pa ni Lord. Yan ang eternal action. No? For those who has, more will be given. For those who has not, even the little they have will be taken away. Okay, another principle. So, let's say, hindi ka pa masyadong strong hindi ka pa masyadong matatag, malakas para humarap ng mga kahirapan sa pagtitiis para sa Diyos. Kagaya ng discipline of prayer, hindi ka pa nahihirapan ka pa, no? Huwag kang matakot. Ang gagawin mo, may strategy dyan, no? I-downplay mo ang difficulty para hindi siya, kung titignan, nakakatakot. Ano ibig sabihin? Explain ko. Parang ibig sabihin niya, parang titingi-tingiin mo. Ganito. So, tinatawag tayo to grow in virtue, to become saints, to have the fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, generosity, goodness, faithfulness, modesty, chastity, self-control. Mga ganon, di ba? Pero parang overwhelming, napakadaming trabaho, parang dami ko gagawin, parang malulunod sa responsibility. Ang gagawin mo, i-divide mo muna sa maliit na parts. Start small. Basta magsimula ka lang kahit small. Okay? So, you act like there's only one effort a day. Fight one temptation a day. Fight one vices a day. So, pero kung malakas ka na, pwede mong damihan. No? Pero kung mahina ka pa, start one effort a day. Example,
You want to build a habit of prayer. Pero, pag iniisip mo, pray 30 minutes a day, ang hirap-hirap na, parang hindi ko makaya, parang hindi ko masikmura 30 minutes. Ang gawin mo, start small. Okay? Huwag ka mag-give up. Kasi pag inisip mo yung malaki kaagad, parang masusuka ka, ayaw mo na magsimula. So, you commit, I'll just pray 5 minutes. No, for 5 minutes today. This is the start. Just one small act. Ang mangyayari niyan, hindi mo mamalayan, hahaba yan as day goes by. And prayer will become more easier, and yung sloth will start to weaken. Okay? So, just start with one small step. Kahit konti lang. Kasi, pag nag-start ka, God will bless your beginning. God will bless your starting effort. And yung mga maliliit na tagumpay, He builds a great strength in you. Okay, next. For example, magpa-pray ka. Tapos, pagod na pagod ka, parang hindi mo talaga, parang mahirapan ka, no? Like for example, antok na antok ka, di ba? Anong gagawin pag naantok-antok ka? Meron ka pang 3 oras na pagbabasa ng textbook mo sa iyong pag-exam. Anong gagawin mo? Power nap, di ba? Mag-break ka ng mga 15 minutes or 30 minutes. Pagbalik mo, mas refresh ka. Di ba? Ganun din ang gawin mo. Pag tingin mo, hindi mo na kaya kasi parang you're too tired to pray, pause. Okay, stop. Pwede kang stop muna. Balik ka. Then come back to pray after. So, yan ang mga strategy. Pwede kang mag-pause, break, and then balik agad. No? So, ang ginagawa ng sloth ay ini-intimidate ka na ang prayer ay mahirap. Sobra, para lang yan sa mga sobrang banal, sa mga saints, sa mga wala kang ganon. Hindi ikaw yung klaseng taong ganon. No, lahat tayo binibigyan ng tulong ni Lord. But by starting small, at tayo ay magpe-persevere, mananatili, darating ang panahon na ang prayer ay magiging joy at hindi na siya burden. It will become more of a joy. So, ganun din sa ating manual work, di ba? Ganun din ang gamit. Hindi lang sa prayer, pati sa trabaho natin. For example, sa bahay, yung isang housewife, tambak ang hugasin ng mga pinggan, tambak ang mga lalabahin, tambak ang mga paplansyahin, tapos yung dami pang dumi sa mga kalat sa loob ng bahay, magluluto pa. So, hindi ko na to kaya, hindi ako masisimula, iwan ko na to, bahala na. Wag. So, ang gagawin mo, simulan mo na yung plato. Hindi mo mamalayan, natapos mo na yung hugas yung plato, parang ginanahan ka namang magtupi ng mga damit. Pagkatapos nun, try mo namang magluwalis. So, huwag mong isipin yung buong yan ay gagawin mo lahat. Isipin mo yung maghuhugas lang ako ng plato, yun lang. Pagkatapos, hindi mo mamalayan, magagawa mo na yung iba. Kasi pag ang inisip mo lahat sabay-sabay, mahihirapan ka talaga. Mental torture. So, pag hindi mo sinunod yung method na ito na tinuro ng spiritual combat, sloth eventually will take over sa buhay mo. At anong mangyayari? Sa kahit anong gawain na gagawin mo in the future, you will be always stressed. Kasi eto na naman, trabaho na naman, may gagawin na naman. So even the thought of future challenges
will wear you down, no? So, pag ang taong may sloth, always worried. Kaya nga sabi ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Kasi inuunahan mo na. Kasi allergic ka sa sacrifice. Yun ang taong may sloth, no? Nakabandage sa sloth. Kahit everything is peaceful, walang problema, gumagawa ka ng problema sa isipan mo. Kasi ang dami. Tumatambak yung mga labahin sa bahay, naisip mo na, mga ganon, di ba? Dami kong term paper. So, take one day at a time, take one task at a time. At hindi ka yung iba nga, tumigil. For example, may classmate kami tumigil sa internship. Kasi ang hirap-hirap. Pero kung isipin mo lang, I will survive 1 week. I will survive 1 month. Pagkatapos, I'll survive. Pag inisip mo na hirap-hirap talaga kasi grabe yung just survive each day. Just survive each day. No? Sloth makes life harder. Akala mo, kasi tamad ka, okay ang buhay mo? Nako, akala mo easy ang buhay mo dahil marunong kang umiwas sa mga sa mga responsibilidad kasi tamad ka. Mas mahirap ang buhay mo. Sloth makes life harder. It fills your mind with fear, anxiety, restlessness, kahit sa panahon na walang responsibilidad. Example, nagpe-prepare ka ng exam, no? Pero parati kang, wag muna, laro muna ako, computer, laro muna ako, ganito. And then, ang iniisip mo pala na bubuksan mo yung libro mo, nakakasuka na. So, kahit hindi ka pa nag-aaral, ang isip mo hindi relaxed. Kasi, exam is coming. You're too anxious to begin. So, even when you're not studying, you're restless. You're uneasy. No? Kasi, inuuna mo yung future. Everything feels heavier. Mabigat lahat para sa taong tamad. Sloth doesn't just make work hard. It makes your whole life, buong buhay mo, mas mabigat. Yan ang epekto ng katamaran. Hirap-hirap. At saka yung mga taong tamad, may sloth, para reklamo. Ay, ano ba yan? Ganito naman, gagawin naman, para reklamo. No? So, but if you just if you had just started slowly and steadily, sana, slowly, steadily, simula ka agad, may iiwasan mo sana yan, di ba? At hindi ka mag-grow sa virtue. Hindi ka lang mag-grow sa virtue, mawawala pa ang virtue na naipon mo. Yung mga magbubuting ugali na pinaghirapan mo, pwede pang mawala. Kasi para siyang uod na kumakain, anay na kinakain yung kahoy. No? Slowly eats away the strength of your life. So, ito yung trap ng devil sa mga taong gustong mamuhay ng banal. So, be watchful always, pray faithfully, work diligently, dapat pulido ang trabaho, don't delay in preparing your soul. So, always remind yourself, I'm here to know God, to love God, to serve God. So, dito tayo sa mundo to prepare our soul para tayong tinatahi natin yung wedding garment natin para dumating yung ating groom. Diba? So, dito tayo to prepare our wedding garment. Tinatahi. Pagdating ng wedding ng groom, sana yung wedding garment mo, hindi ko pa nasimulan. So, every day, dapat tinatahi na natin, no? Naayos natin yung wedding garment para radiant tayo and ready always. So, ganoon. You always delay, no?
Sloth is dangerous even when it seems harmless. Kagaya ng sinabi natin kanina, mukhang harmless ang sloth kasi wala tayong ginagawa. Pero so dangerous. Remember this each day. Okay? Very important slide. Every day, remember this. Para hindi ka mag-delay. Binigyan tayo ni Lord ng morning. Pag-gising natin ng morning. Pero huwag mong isipin na makakaabot ka ng evening. He gave you morning, but hindi siya nag-promise sa'yo ng evening. Di ba? At pag binigyan ka niya ng evening, nakaabot ka ng evening, huwag mong siguraduhin na aabot ka ng tomorrow morning. Okay? Life is short. Each day is a gift. No? Kada araw ay gift ni Lord. Life is not a guarantee every day. Kaya nga morning, nagpapasalamat tayo every morning. Okay? So, you wake up with plans, di ba? Sabihin mo, I will call my friend later. I will say to my wife, I love you later. I will call my dad to say I love you later. Or next week, I will confess next week. But remember, you may not get a chance. No? You may not get the chance because instead of postponing, you pray now, you forgive now, you repent now, because today may be your only time to do it. Okay? Yung mga namamatay ng bigla, inisip ba nila na mamamatay na sila? Hindi, di ba? Live each moment as if it is your last. So, huwag mong sayangin ang oras mo sa mga walang kabuluhang bagay. Mabuhay ka as if this is your last. Grabe, no? Very mabigat, no? Pero hindi sa takot, not out of fear, but in love and gratitude. Ano ibig sabihin? In love and gratitude. Ibig sabihin, you live each day as if it's your last, hindi dahil matatakot ka sa kamatayan, kundi out of love for God na excited kang ma-meet siya. Ha? Mamimit mo siya pag ikaw ay namatay na, di ba? So, out of love for God. And then, out of gratitude, papasalamat ka dahil binigyan ka niya ng panahon. Binigyan ka na ng another day, another day, another day. Di ba? Spend each moment, every hour, according to God's will. Kung ano yung gusto niya na gawin mo. As if this is your last. Kasi, sisingilin niya tayo ng strict accounting kung anong ginawa natin sa oras na binigay niya at sa mga grace na binigay niya sa atin. You will have to give the strictest account. No? For example, isang nurse, isang pasyente na hirap ispilingin, gusto niyang pabayaan, pero inisip niya, what if this is my last shift? Or what if this is the last day of this patient? How would God want me to treat this patient? No? So you take a deep breath, smile gently, smile gently, and offer care with love and patience. So even tired, even busy tayo, act with love because this moment may be your last chance to do good. Baka ito na yung huling panahon na makapaggawa ka ng mabuti. No? God will ask us about it. No? One day, kung anong ginawa mo sa oras na binigay niya at sa grasya na binigay niya. So, kahit ano pa kaganda ng araw mo, ituturing mo siya na sinayang mo ang isang araw kung hindi ka nakagawa ng victory over your selfishness or sinful tendencies. Sayang ang araw mo kung hindi ka nakapagpasalamat ng many mercies. Hi, Anton. Thank God, no,
sayang ang araw mo, sinayang mo ang araw mo if you have not thanked God for His mercy, especially for His passion. Sayang ang araw mo, buong araw mo, kung hindi mo inaccept, hindi mo tinanggap yung sufferings na pinayagan ng Diyos na may experience mo for that day. Okay? Anong sabi ni St. John Vianney? Sloth is one of the easiest roads to damnation. Ito yung pinakamadali, no? Pinakamadaling daan papunta sa impyerno. Damnation is impyerno. Sabi ni St. John Vianney, many souls fall into hell not because of great sins. Hindi naman sila killer, hindi naman sila hustler, but dahil sa kanilang pag-delay, neglect, and ito, matindi. They live for themselves and not for God. They live for themselves and not for God. Nung sabi ni St. Alphonsus Liguori, hell is filled with those who said later. Puno ang impyerno sa lahat ng mga taong nagsasabi ng sakana, no? Later. Later. No? Sloth causes us to put off confession, penance, prayer, until it's too late. Hanggang huli na ang lahat. At para tayong hinahayaang matulog sa dulo ng bangin. Okay? So, anong itsura ng sloth ngayong panahon? Sa kapanahon na ngayon, anong itsura ng sloth? Yung saying, I'll go to confession later, or skipping prayer because I'm tired. No? Tired daw, pero inubos yung isang oras doon sa Facebook. Pagkatapos, ay, 11 na pala, pagod na ako, bukas lang ako mag-pray. Pero inuuna mo yung Facebook ng 1 oras, 2 oras. No? Sorry, Lord. You will understand. Nako. No? Having time for entertainment, but never time for reading the Bible. Avoiding effort in love, virtue, or service. Yan ang itsura ng sloth ngayong panahon. Okay? Later. So, bakit maraming napupunta sa impyerno dahil sa sloth? Dahil sinasayang nila ang grace na ginibigay ni God sa kanila. At saka, ito ay dahan-dahan kang pinapatay, slow decay. Hindi mo mamamalayan, dahan-dahan kang pinapatay. At dahil nileneglect mo ang daan patungo sa kaligtasan. Ano yung mga daan patungo sa kaligtasan? Prayer, sacraments, works of mercy. Dinidelay mo. At namatay ka hindi nakapag-handa without true repentance for the love of God. So, final thought. So, sloth is gentle in appearance, no? But deadly in consequence. It kills slowly, not by violence, but by delay. Dinadahan-dahan tayo, delay, no? Kaya, minawarningan tayo ni Jesus, parate, sa Hebrews chapter 3, verse 15. Sabi ni Jesus, today, if you hear His voice, harden not your hearts. No? Do not delay. God bless us all. Okay. So, i-greet ko ang andito ngayon. Hello, Brother Sam, Brother Harry, Brother Drew, Sis Hazel, Sis Jeanette from Europe, Sis Jonah, Sis Laila, Sis May, hello, Sis Mary June, hello, Sis Noe, Sis or Brother Opo, Brother Ramel, Brother Ronel, Sis Sarah Orosio, hello, Sis Cheryl, hello, Sis Del, Sis Vanessa Napal Cruz. Good evening sa inyong lahat. Dami. Extra points kayo kay Lord sa pagtsatsaga dito sa Zoom at sa mga nagtsaga din sa Facebook. Okay.
Sinong gusto mag-volunteer ng closing prayer? Closing prayer. Ako na po. Ikaw, Sis May? Sige, Doc. Okay, Sis May. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, pour out on us the spirit of understanding, truth, and peace. Help us to strive with all our hearts to know what is pleasing to you. And when we know your will, make us determined to do it. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, brothers and sisters. Thank you. Baba. Thank you. Thank you. Thank you din po, Doc. Ulit Babasahin sa ko lang time. tong chat Thank you po. kanina. Report. Ay, hindi ko pa pala nabasa yung chat kanina. Babasahin ko lang yung chat na sinabi. Sis Janet from Europe. Hello po, Doc. Late na po ako. Panoorin ko na lang po kayo sa YouTube. Pupunta kami ng Poland. Wow, sana all. Pilgrimage. God bless you all. Thank you. Thank you, sis. Pilgrimage. Papunta pa kami sa Divine Mercy. Okay, sama nyo ko sa prayers. Sis Laila. Ala, tinuod kaayo, Doc. Ingon ana ko, sige ko late sa among Legion of Mary. Sige ko next time na dili na ko malate. Pero the same lang ihapon. Sige ko late. Maulaw na good ko sa ako ang mga kauban. Ambot oy, wala ko kasabot usahay. Bisan unsaon ako pagpaningkamot. Dili ko makaapas ang time ganina. Na late ko. Gamay na lang hinoon minuto lang. Usahay schedule na ako mag-report sa handbook. Dili ko kay report kay sobra ka late. Si Hazel, ang aming schedule sa chapel, Doc, is every Saturday ang misa. Pwede na daw dili mo simba sa Domingo kay Sunday reading mass naman ang Sabado. Okay. Okay. So, yeah, as again, pwedeng magsimba ng Sabado anticipated kung may valid reason kang may gagawin na importante sa Sunday. Pero wag mong every Sunday na lang talaga gagawin, doon ka na lang magsimba ng Saturday. Kasi iba talaga ang Sunday, no? Kung kaya mo magsimba ng Sunday, Sunday talaga. Okay, bye-bye everyone. God bless. Bye, Doc. Bye. Bye, Anton. Bye. Bye, Doc. Bye. Bye. Are you done? Yeah.